Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na alas 8:13 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright. Good morning, Pilipinas! Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV.
radyo na dyaryo pa, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa impila ng responsabling mga mamamahayag, anuman ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman, ito po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi gaanong kagwapuhan, sigurado namang ito'y inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. Alright, samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Bangon, bangon Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maging tapat at mapagpatawad sa lahat ng nagkakasala na inyong kapwa. Ang higit sa lahat ay ang pagpapakumbaba at mapangunawa, sapagkat ang pagsasama ng maluwag ay pagsasamang tapat. Na ang tanging makikinabang nito ay ang kalipunan ng ating sambayanang Pilipino. Anyway, good morning sa lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Ang lahat po ng ating mga correspondent sa iba't ibang area at dako ng ating bansa, partikular sa iba't ibang dako ng mundo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At syempre sa ating bulwagan ng balitaan, Studio 2. Good morning kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco at kay Ate Jack Frost Bordeos. At sa ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ganun din po sa ating Studio 3, Buluwagan ng Balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Mapagpalang umaga rin po sa ating taga-Studio 4 dyan sa Zambales, Region 3 mula kay Kuyang Paul Aludo, Candelaria. At ganoon din kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen Sabati. Magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat po ng ating mga nanonood sa umagang ito, ngayong araw ng Martes, October 8, 2024 ng taong kasalukuyan. Good morning everyone. Naway mamalagi ang inyong pagkakaisa at patuloy na pagsubaybay dito sa ating palatuntunan. Ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay ay inyo pong mapapanood at mapapakinggan tuwing ganitong oras, 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Alas 8:19 ng umaga, ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Ito ay sa pagtaguyod ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits effective and preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster. Perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic All Natural Extract includes the following: Stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangustin. For official endorser, Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Putes. Alas 8:20 ng umaga.
Samantala, magandang umaga po sa lahat po ng mga taga KPP Divine Healing dyan sa Oriental Mindoro. Sa pangunguna po ng mga brother at sister, mga mapagkawang-gawang grupong ito, nagtataguyod at nagbibigay ng iba yung pagtulong sa mga may karamdaman. At syempre sa pangunguna po ni Brother Ansel Arroyo dyan sa Barangay Bangkatan at ni Sister Merlina Padriquilla. At lahat po ng mga brother at sister dyan. Siyempre, ganun din po sa mga taga lugar po ng Sitio Bulalo, Barangay Balite, dyan sa lungsod ng Calapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganun din po sa lahat po ng mga nakaantabay at na ikang ipatuloy na sumusuporta. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang ating mga pangunahing mga balita. Senador gustong magkaroon ng access sa SEP ang mga lokal school boards. Round 1. Ready, go! Isinulong ni Senador Joel Villanueva ang panukalang naglalayong magkamit ng mga local school boards ang special education funds para sa mga karapatan dapat na educational initiative tulad ng training program, pagbabayad ng allowance at pagbili ng mga kagamitan sa paaralan bukod sa iba pa. Sa pagsulong ng Senate Bill number 2845, binanggit ni Villanueva ang kakulangan ng mga papagkukunan at infrastruktura upang suportahan ang ideal ng proseso ng pagtuturo sa pag-aaral sa mananatiling pinakamabigat na isyu na handing sa sistema ng edukasyon sa bansa. Isa sa mga paraan upang matugunan ito ay sa pamagitan ng paggastos sa edukasyon upang matiyak ang mas mahusay na resulta ng edukasyon. Ayon pa rin kay Villanueva sa isang news release, hindi tayo kailanman maaaring magkamali kapag namumuhunan sa edukasyon at sa kinabukasan ng ating mag-aaral. Ang SB 2845 ay naglalayong palawakin ang paggamit ng SEP upang isama ang mga paaralang elementarya at sekundarya maging programa sa informal na edukasyon, sa magang pagkabata, special na edukasyon, senior high school, mga programa sa open high school, mga klase ng madrasa at mga klase ng remedial. Ang pundo ay maaari ring gamitin ng mga lokal na lupo ng paaralan para sa kabayaran sa autorisadong allowance, pagsasanay, benchmarking at iba pang mga benepisyo ng mga tauhan sa pagtuturo at di pagtuturo, pagkuha ng mga lugar o lupain ng paaralan, construction, pagkumpuni at pagpapanatili ng mga gusali ng paaralan at iba pang mga pasilidad, pagbili at pagpapanatili ng mga fixture at kagamitan sa paaralan. Kabilang na mga kagamitan sa IT at mga materyales sa mga aral, mga programa para sa sports youth, formation at leadership development. Napakahalaga na patuloy na makabagong idea at reforma ang ipakilala given the various description that affect learners at pagpalawak ng paggamit ng SEP ay magbibigay daan sa pamahalaan sa pamumuhunan ng higit pa sa edukasyon ng mga susunod na henerasyon. Sabi pa rin ni Villanueva, ang panukalang batas ay naguutos din sa mga lokal na lupon ng paaralan na magsumiti ng taunang ulat tungkol sa koleksyon, pagdalaan at paggamit ng SEP sa kagawaran ng pananalapi, kongreso at iba pang mga kaugnay na ahinsya. Itinatag sa pamagitan ng Republic Act No. 5447 ang SEP
ay nagmula sa kita ng 1% buwis sa real property at kasalukuyang ginagamit para sa mga operasyon ng paaralan, konstruksyon, pananaliksik at pagpaunlad ng esports. Alas 8:26 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, SC, hindi sapat ang paglabag sa ordinansa para bigyang katwiran ang warrantless search ayon sa SC. Round 1. Ready, go! Inabsuelto ng Supreme Court ang isang lalaking hinatulan ng korte sa Makati kasong illegal firearms possession matapos mahuli ng mga otoridad dahil sa traffic violation. Sa isang balita nitong Lunes, binigyan diin ng korte na ang simpleng paglabag ng mga ordinansa at regulasyon ay hindi sapat upang bigyang katwiran ang isang balidong warrantless search ang seizure, lalo na kapag ang parusa ay hindi kasangkot sa pagkakabilanggo sa desisyon. Isinulat ni Associate Justice Mario Lopez, inabsuelto ng 2nd Division ng High Court si Angelito Ridon matapos itong magdesisyon na hindi katanggap-tanggap ang baril na nasamsam sa kanya dahil bunga ito ng illegal na search and seizure. Base sa mga tala, nagmamaneho ng motorsiklo si Ridon sa barangay Kumembo, Makati City nang inutusan siya ng mga pulis na huminto habang lumiliko sa isang one-way street. Sa halip na tumigil, nag-U-turn si Ridon. Hinabol at kinulong ng mga pulis kasama ang isang bantay bayan. Si Ridon kapag frisked ay yelled siya ng revolver na walang serial number. Pagkatapos ay inaresto siya ng mga pulis. Hinatulan ng mababang hukuman si Ridon ng illegal possession of firearms at bala. Pinagtibay ng Court of Appeals ang kanyang conviction na nagsasad na ng warrantless search kay Ridon ay may bisa bilang bahagi ng isang illegal na pag-aristo matapos itong tumakbo malayo sa mga pulis. Ang mga paghahanap at pagsasamsam ng walang warrant ay maaaring payagan kung ito ay bahagi ng isang legal na pag-aristo sa ilalim ng Rule 126, Section 30 ng Rule of Court. Gayunpaman, kailangan mo nang magsagawa ng legal arrest bago magawa ang warrantless search and seizure, sabi ni SC. Nabanggit ng SC na ang batayan ng mga pulis na pagtugis kay Ridon ay ang paglabag niya sa traffic rules sa pagpasok sa isang one-way street. Gayunman, ang traffic violation ay hindi nananawagan ng pag-aristo kundi ang kumpiskahin lamang ng driver's license. Kaya naman anuman ang kasalanan ni Ridon sa pagpasok sa one-way street, hindi siya naaristo nang habulin siya ng mga pulis, pahayag ng korte. Dahil walang valid arrest, hindi rin valid ang warrantless search na ginawa kay Ridon after, sabi nito. Dahil illegal ang paghahanap at pagsasamsam kay Ridon, hindi matanggap ng korte ang mga baril na nasamsam sa kanya dahil wala nang natitirang ibang admissible evidence. Inabsuelto ng SC si Ridon. Alas 8:29 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright mga kababayan,
tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Alright, may pagulat ang ating Kasado Patroller mula po rin dyan sa lugar ng Calabarzon. Naririyan si Kuya Lando Luto, si Double L. Kuya Lando, standby report. Kasado Patrol report. Alright, good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin dyan sa area ng Calabarzon, ito ay writer at mga kolumnista. Yan, siyempre. Kaya sabi nga po, October 8, last filing of COCs at ingat po tayo sa ating mga gawain. Araw-araw tigit sa lahat sa ating mga pag-iikot para ma-cover natin ang mga kaganapan sa ating paligid. At siyempre, tanggapin po natin mga kababayan ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Ito ay may kinalaman, patay 100 sugatan sa banggaan ng bus at kotse sa Laguna. Ang buong detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando. Ano yan? Good morning. Alright. Nawala sa linya ang ating Kasado Patroller. Medyo wala yatang kaukulang signal doon sa kanyang kinaroroonan. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. PH Army at Air Force kick-off ng 5 araw na interoperability drills. Round 1. Sinimula ng Philippine Air Force at Philippine Army ang kanilang interoperability exercise. Number 3. 24 nitong Lunes. Ang ehersisyo ay naglalayong mapahusay ang interoperability, combat readiness at kahusayan. Ng combat readiness ang sa pagpapatakbo sa pagitan ng dalawang serbisyo ay nagsisilbing isang platform upang suriin at pinuhin ang mga magkasanib na taktika, pamamaraan na habang pinalakas din ang pinakamatutulungan sa pagitan ng PAP at PA, partikular sa komunikasyon at koordinasyon ng hangin sa lupa. PAP spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na sa isang pahayag, naganap ang opening rates para sa drill sa himpilan ng 5th Infantry Division Camp Melchor F. de la Cruz sa Gamo, Isabela, hosted by the PAP and IOX ngayong taon. Kinasangkutan naman ng 1,100 Philippine Army personnel at 351 PAP personnel na lalahok sa training na gaganap sa Gamo, Isabela at Rizal. Kalinga ang mga drills na tumatakbo hanggang Biyernes ay may kasamang command post, exercise subject matter expert, exchange at isang pagsasanay sa field training. Sa command post exercise, sinabi ni Castillo na ang kalahok ay bumuo at masuri ang ibang kurso sa pagpapatakbo ng pagkilos na may pinaka-epektibong diskarte sa nasusubukan sa FTX, samantala ang mga SMAA ay tutok sa mga pangunahing aspeto ng magkasanib na operasyon sa pagitan ng PAP at PA, kabilang ang pagpaplano at alinuhan, koordinasyon, suporta at hangin,
mga pamamaraan ng singit, paggamit ng UAV, komunikasyon, medical ng paglikas, logistic at seguridad. Ang field training exercise na itinakda ng October 10 sa Santor Militar Reservation sa Rizal, Kalinga ay magpapatakbo ng mga estratikang binuo sa panahon ng command post exercise na nagsasama ng mga aralin mula sa mga SMEA. Ang mga server base ng PAP ay sasali rin mga SMEA practical na pagsasanay sa at FTX. Alas 8:36 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa, ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, mahigit 1,000 alien PUGO workers downgrade visa, mahigit 10,000 workers ng Philippine Offshore Gaming Operators ang naghain ng downgrade ng kanilang visa ayon sa ulat ng Bureau of Immigration. Nitong Lunes, sa isang pahayag, pinalalahanan ni Commissioner Joel Anthony Biado ang mga dayuhan na voluntaryong i-downgrade ang kanilang visa bago ang deadline sa October 15. Ayon pa rin kay Biado, simple na ang mga pamamaraan upang matiyak ang pagsunod. Pinapabilis natin ang downgrading process para sumunod sa direktiba ng Pangulo. Hinikayat namin na ang mga PUGO workers na mag-file sa pinakamaagang panahon upang maiwasan ang mga komplikasyon, sabi niya. Nagbabala si Biado na ang mga hindi mag-downgrade sa deadline o umalis ng bansa sa December 31 ay harap sa deportation at the blacklisting. Inulit niya na walang extension para sa pag-file at ang mga maghahain pagkatapos ng deadline ay pag-utos na umalis ng bansa. Ang pag-downgrade ng visa ay nagpapahintulot sa mga dayuhang mamamayan na ibalik sa kanilang katayuan mula sa isang work visa sa isang pansamantalang visa at bisita. Sa gayon ay pinapayagan silang manatiling legal sa Pilipinas sa loob ng 59 na araw habang umiikot ang kanilang mga gawain. Ang 59 na araw na panahon mula sa deadline ay umaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-utos sa mga dayuhang PUGO workers na umalis ng bansa bago matapos ang taon. Dagdag pa ni Biado, nagsagawa ng briefing ang BI kasama ang Philippine Amusement and Gaming Corporation upang nakaraang September 30 kasama mga kinatawan ng mga PUGO companies na isinagawang briefing. Sinabi ng Bureau na maaaring magsagawa ng implementation days para sa mga PUGO companies kung saan maaaring ipatupad ng ahensya ang downgrading visa status at mag-issue ng exit clearance on-site. Aniya, dadalo rin ang mga kinatawan ng DOLE sa mga araw na ito ng serbisyo upang tanggapin ang mga sumuko na alien employment permit mula sa mga PUGO workers bilang pahayag ng inisyatibo ng pamahalaan ni Wendown and mga operasyon ng PUGO. Bumuo ng isang integrated task force na binuo ng BI Department of Justice, Dulipag Corps at iba pang malagang ahensya upang pangasiwaan ang pagsasara ng mga PUGO at tulungan ang mga apektadong manggagawa. Alas 8:40 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Good morning po Kuyang Arnold. Pa-shout out po sa 16 clan po sina Bae Fredelin Samaldani. At si Sir Frederick Berry kay
Peter Ernie Oray at sa lahat po ng maraming salamat po Kuya Arnold. Ingat po kayo. And God bless. Okay, ang pagbati po ay mula po kay Risa Uray ng 16 Clan dyan sa General Santos City dyan sa Mindanao. At syempre, magandang umaga din po kay Don Robert Romero. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat yan. Sa lahat po ng kaya Kuyang Don Robert Romero, inform ka ng tawag kay Kuyang Wayne Lawson. Alright? Samantala, ang oras ay ganap na alas 8:41 ng umaga. Ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ang matagal ng pagdinig ng pugo ay maaaring maglihis ng pansin mula sa mga tunay na isyu, sabi ni JB. Round 1. Ready, go! Binigyan din ni Senador Joseph Victor G.B. Ejercito nitong Lunes ang kahalagahan ng mabilis na pagtatapos ng investigasyon ng Senado sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators upang manatili sa pangunahing layunin na mabunyag ang tunay na mga mastermind sa likod ng mga operasyong ito. Sa isang balita, nagpahayag ng pag-aalala si Ejercito na maaaring maiba ang intensyon o atensyon sa mas mahalagang isyong kinakarap dahil sa matagal na paglilitis. Minsan parang nagiging talk show na sana i-wrap up na ito dahil baka malihis pa sa tunay nating pakay na matukoy ang International Crime Syndicate na sa tingin natin ay tunay na nasa likod nito, sabi ni Ejercito. Naniniwala si Ejercito na ang karagdagang investigasyon kung kinakailangan ay dapat hawakan ng mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang agarang pagkilos gayunman. Nagpapahayag ng tiwala ang senador na mabubunyag ang katotohanan sa ilalim ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na namumuno sa Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality. Itinakda ng panel ang susunod na public hearing sa mga pugo sa Martes, October 8, ngayong araw pong ito, 2024. Hinimok din ni Ejercito ang lahat ng stockholders sa partikular na ang pagbasura kay Banban Tarlac at pagbasura kay Banban Tarlac Mayor Alice Guon na magbigay ng mga kinakailangang impormasyon upang matapos ang investigasyon. Naniniwala naman ako na i-front lang ni Miss Guo at sana ay dumating siya agad. Na malinis sana, maawa siya sa mga nabiktima ng pugo, sabi niya. Pinuri rin ng senador ang mga autoridad dahil kamakailan lamang ay natuklasan ang isang illegal na operasyon ng pugo malapit sa gusali ng Senado na itinampok ang pagkalat ng isyo sa kabila ng pagbabawal na iniutos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alas 8:44 ng umaga. Ito ay hatid ng Gold9 Plus Probiotics. Samantala, naglingkod si DILG Chief Abalos para sa pwesto sa senador
ang mga old-timer na naghahangad ng pagbabalik. Round 1. Ready, go! Formal na pagbibida ng mga malalaking pangalan sa lokal na political sense sa senatorial set sa Lunes, ang ikalawa hanggang huling araw ng paghahain ng certificate. Okay. At siyempre, ngayon po yon of candidacy para sa midterm election sa susunod na taon. Naghain ng kanyang COC si outgoing Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. sa The Municipal Hotel, Tent City, kasama niya ang kanyang mga magulang na si Incumbent Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr. at ang asawa nitong si Vice Mayor Carmelita Abalos. Ayon pa rin kay Benhor na kasama sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Iwala siya na ang kanyang track record sa serbisyo publiko ay makalalapag sa kanya ng Weston sa Upper Chamber. Dati siyang nagsilbing alkalde ng Mandaluyong kongresista at chairperson ng Metropolitan Manila Development Authority. Kung ihahalal, isusulong ng nakababatang Abalos ang pagbabawas ng gastos sa kuryente at paglikha ng trabaho bukod sa iba pa. Samantala, naghahanap naman ng comeback si dating Senador Gregorio Nasan II para makumpleto ang isang unpunished said business. Kinatawan ko ang isang bagong tatag na Partido Reform. PH, ang mga reforma ay hindi lamang sinasabi o naiisip. Dapat ipatupad ng mga ito na paglaban natin ang reforma sa ekonomiya, reforma sa lupa, reformang elektoral, reformang panlipunan. Ang dahilan kung bakit excite akong humingi ng isang mandato mula sa mga Pilipino. Sabi ni Unasan na sa isang an interview, tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa unfinished business. Sinabi ng dating senador na ang tinutukoy niya ay ang paggamit ng lupa, pambansang seguridad, kalayaan sa impormasyon at seguridad sa bansa at pagkain. Ang hinahanap natin sa pamagitan ng legislative intervention, harmony sa pamilya, state exclusive growth, seguridad ng bansa, dagdag pa niya. Si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ay naghahanga din na mahalal bilang miyembro ng Upper House. Naglingkod si DILG Chief Abalos para sa pwesto sa Senado upa ang mga old-timer ay naghahangad ng comeback. Formal ang pagbibida ng mga malalaking pangalan. Sa lokal na political sense na senatorial set sa Lunes, ang ikalawa hanggang huling araw nga ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa midterm election sa susunod na taon. Naghain ng kanyang COC sa outgoing Department of the Interior and Local Government, Secretary Benhor Abalos. Ganap na alas 8:49 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Okay, dakuan po naman natin ang pagbati dito sa ating mga kaibigan, sa mga senior citizen. Diyan ang Senior Citizen Association po diyan sa lugar po ng Barangay San Juan, Taytay, Rizal. At syempre sa pangunguna po ni Ate Tess Nuki Dundoy, focal person senior citizens. Yan, at ito po ay kinabibilangan ng mga chapter president na si Ate Aurora Minjola, Juaneta Emperto, Ate Delia Caluton, Ate Sinaida Norca. At syempre, sa pamumuno po ito ng butihing senior citizen focal na si Ate Tess Nuki Dundoy. At syempre, dito po ito sa tanggapan po ng
ating butihing barangay kapitan ng barangay San Juan, kay Honorable Captain Russell Say Valera ng barangay San Juan, Taytay Rizal, at lahat po ng mga taga-sangguniang barangay. Good morning po sa inyong lahat at sumainyo po ang mapagpalang umaga ngayong araw ng Martes. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. 4 na dakip at 3.7 milyong shabu na samsam sa baybas sa Manila. Round 1. Ready, go! Arestado ng mga tauhan ng pulisya ang 4 na hinihinalang drug peddlers at nakumpiska ang 3.74 milyong pisong halaga ng shabus na isinagawang sting operation sa Tondo, Maynila nitong linggo. Sa ulat, Lunes, sinabi ni Philippine National Police Drug Enforcement Group Chief Brigadier General Eliseo Matmata na dakong alas 3:30 ng hapon nang aristuhin ang 4 na hindi pinangalan ng suspect, 3 lalaki na may edad 20 hanggang 29 at hanggang 42 years old ay isang 27 anyos na babae. Ang mga suspect ay nagbigay ng mga 550 gramo ng shabu kasama ang iba pang mga non-drug related evidence. Ang mga naristong suspect at mga ebidensya na hindi droga ay nasa ilalim ngayon ng pansamantalang kustodiya ng PDEG Su Operation Region Operation Unit, National Capital Region sa Krami, sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, para sa tamang dokumentasyon at deposition habang ang mga nasamsam na ebidensya ng druga ay ipapasa sa PNP Forensic Group sa Camp Krami, Quezon City. Ang pag-aresto sa mga K-drug suspects sa operasyon ngayon ay nagpadala ng isang malakas na mensahe na ang ating paglaban sa krimen na may kaugnayan sa druga ay parehong epektibo at patuloy ang komunidad ay maaaring makaramdam na mas ligtas na pag-alam na aktibo kaming nagtatrabaho upang maalis ang mapanganib na mga sangkap mula sa kanilang kapitbahayan, dagdag ni Mata. Pitong minuto bago mag-ikasyam ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Samantala, second term hangad ni Taguig Mayor Cayetano. Round 1. Ready, go! Sumumpa si Taguig Mayor Lani Cayetano na mas lalong pagandahin ang serbisyo ng lungsod kung makakasiguro siya na sariwang mandato sa midterm election sa susunod na taon. Ginawa ni Cayetano ang pangako ng magain siya ng kanyang Certificate of Candidacy para sa ikalawang termino sa Taguig Convention Center nitong Lunes. Sa akin po, hindi kagustuhan ng politiko but the will of the people. Alam mo na Taguig regular survey ang ginawa naming ito ay para gabayan kami kung ano ang mga disenyo na mga programang binibigay natin sa public at kung makakakuha ka ng approval rating, satisfaction rating na 71% kahit sabihin kung gusto ko pa rin. Pero kung ang pulso ng mga tao ay hindi dapat, isang tabi na natin yon, sabi ni Cayetano sa isang interview. Dagdag pa niya, ang kalooban ng mga tao ay dapat sundin at igalang sa lahat ng oras. In-express nila sa pamagitan ng init tuwing pag-iikot kami. Habang nag-iikot kami, pinapahayag nila ito sa social media, ipinapahayag nila ito sa anumang avenue, nagsusulat sila ng mga liham, nagpapadala sila ng mga email para lang makipag-usap talaga. Pinahalagahan nila ang kanilang pamahalaan, pinahalagahan nila ang serbisyo at ang uri ng serbisyo na ibinigay natin sa ating mga constituents. Dagdag pa niya,
Ang running mate ni Cayetano ay si incumbent Vice Mayor Arvin Ali, tatakbo sa ilalim ng ticket ni Cayetano para sa congressional set ng 1st at 2nd District. Sina Ading Cruz at George Bocubo. Ayon sa pagkakasunod, nauna rito inaprubahan ng Commission on Election ang pagsasama ng mga barangay sa ilalim ng 10 enlisted men's barrios. Sa dalawang legislative district, ang Comembo, Pimbo at Rizal ay isasama sa 1st District habang ang Simbo, South Simbo S, Rainbow West, Rainbow Pitugo Post Proper, North Side ng Post Proper, South Side ay magiging bahagi ng 2nd District. Ayon sa resolution na ipinahayag noong September 25, kasabay nito pinarami ng COMELEC ang bilang ng mga upuan para sa sangguniang panglungsod mula sa 8 hanggang 12. Alas 8:56 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, Central Luzon Cops na kumpiska ang 37 lost firearms sa 5-day operation. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin sa Police Regional Office 3, Luzon, nitong Lunes na kumpiska na nila ang 37 lost firearms sa 5 araw na operasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa hindi autorisadong paggamit ng baril. Sa isang payag, sinabi ni Provincial Regional Office 3 Chief Brigadier General Rodrigo Maranan na pinakilos na ang mga police unit sa buong rehiyon para sa sabay-sabay na operasyon mula October 1 hanggang 5 upang mapigilan ang illegal firearms bago ang May 2025 midterm elections. Ang mga operasyong ito ay nagresulta sa pagkakaaresto sa isang magsasaka na natagpuang may hawak ng isang caliber 45 pistol na may magazine na naglalaman ng 4 na live na bala habang nagtatangkang tumakas sa Joint Anti-Criminality Checkpoint sa Barangay Pambuan, Gapan City, Nueva Ecija. Ang opresyong ito ay nagpapakita ng ating pangako sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad na ng ating mga komunidad sa pamagitan ng inisyatibo, makabagong pulis at makabagong panahon. Mananatili tayong proactive sa pagtugon sa mga problema sa kaligtasan ng publiko lalo na papalapit na ang panahon ng halalan. Sabi ni Maranan, binigyan diin ng hepe ng Central Luzon Police ang kahalagahan ng kooperasyon ng publiko. Hinihimok ng mga residente na i-report sa mga autoridad ang anumang illegal na baril sa kanilang lugar. Ang patuloy nating tagumpay na sa pagkumpiska ng mga lost firearms ay patunay ng ating dedikasyon sa kaligtasan ng publiko. Hindi tayo magpapahinga hanggat hindi tuluyang mawawala ang banta ng illegal firearms. He said sa press briefing sa Kamkrami Lunes, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General spokesperson Colonel Jean Pajardo na ang hakbang ay bahagi ng pagsisikap na maalis ang mga kriminal na aktibidad at pribadong armadong grupo bago ang midterm election sa susunod na taon. Ayon pa rin kay Pajardo, pinaigting din ng PNP ang mga border control measures tulad ng random checkpoints bilang tugon sa mga kaso ng pagpatay sa mga opisyal ng gobyerno. So ngayon, peaceful ang filing of candidacy namin pero nagbabantay kami sa mga sumusunod na araw. Pinag-iisipan ni Chief PNP General Romel Francisco Marbil na ang maagang pagdideploy ng mga special forces tulad ng SAP o ang Special Action Force sa ilang partikular na lugar tulad ng mga may matinding political rivalries. Baka magdalawang isip sila kung makikita nila ang presence ng PNP Special Units, dagdag niya.
Impuntong ikasyam ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, PH Korea lumagda sa deal sa Kooperasyong Pandagat at Bataan Nuclear Power Plant. Round 1. Ready, go! Nabuklod ng Pilipinas sa South Korea nitong Lunes ang 6 na bagong deal kabilang ang mga kasunduan sa pagpapalakas ng kooperasyon pandagat at feasibility study sa rehabilitasyon ng Bataan Nuclear Power Plant habang nagkasundo ang dalawang bansa. Naiangat ang kanilang ugnayan sa isang strategic partnership. Nasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang South Korea na President Yoon Suk Yeol ang paglalahad ng mga bagong nilagdaang deal sa Malacanang. Ang mga bagong deal ay ang mga sumusunod: Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Korea Coast Guard on Maritime Cooperation, MOYO na Economic Innovation Partnership Program, MOYO para sa estratehikong kooperasyon sa mga critical na araw, material supply chain, MOYO sa feasibility study ng Bataan Nuclear Power Plant, kasunduan sa pautang ng Samar Coastal Road 3 Road 2 project at MOYO sa Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1 at sa Panay Guimaras Negros Island Bridge Project at kapatupad ng programa ng MOYO sa pagitan ng Kagawaran ng Turismo at ng Ministry ng Kultura, Palakasan at Turismo ng Republika ng Pilipinas para sa 2024 hanggang 2021 para sa nasa Maynila. Siyuon para sa 2 araw na state visit. Sa imbitasyon ni Pangulong Marcos, siya ang kauna-unahang South Korea leader na bumisita sa bansa mula noong 2011. Kapwa magkasundo sina Pangulong Marcos at Yoon, naiangat ang bilateral na ugnayan ng dalawang bansa sa isang estratehikong pagipagsosyo. Ayon pa rin kay Pangulong Marcos, nagdudulot ito ng dagdag na paganyak sa pagpapalakas at pagpapalalim ng kooperasyon ng dalawang bansa sa lalong komplikadong geopolitical at economic environment. Sa kanilang bilateral meeting, nasaklaw ng dalawang leader ang ilang larangan ng kooperasyon kabilang ang depensa at seguridad, kooperasyong pandagat, kooperasyong pangkabuhayan at pangkaularan at pagpapalitan ng mamamayan. Nagkasundo tayo na malaki ang nagawa nating hakbang sa pagsulong at pagpapaya lalim ng ating bilateral na kooperasyon tungo sa pagkamit ng ating mga mitiing may matuwal na kapakinapakinabang saad ni Pangulong Marcos. Nagbalitan din ng pananaw ang dalawang pinuno ng estado sa mga isyong panrehiyon at pandigma tulad ng West Philippine Sea at sa Korean Peninsula. Malugod kong tinanggap ang pagsisikap ng Republika ng Korea na itaguyod ang kapayapaan at katatagan ng Korean Peninsula. Ang Audacious Initiative at ang August 15 Unification Doctrine ay mahalagang pagsisikap sa bagay na ito, sabi ni Pangulong Marcos. Inilala namin ang pagsisikap ng magkabilang panig na mapahusay ang bilateral trade at inabangan namin ang pagpatupad ng aming kasunduan sa malayang kalakalan ng maratipikahan at napagkasunduan ng Senado ng Pilipinas. Bukod dito, inilala namin ang aming kooperasyon sa loob ng ASEAN at ang mga inisyatibo ng Republika ng Korea tulad ng ASEAN Plus, 3 Emergency Rice Reserve na kinabang din sa mga ASEAN member states kabilang ang Pilipinas. Dagdag niya, nagsimula ng bilateral ng relasyon ng dalawang bansa noong Marso 3, 1949
nang ang Pilipinas ang ikalimang bansa na kumilala sa Republika ng Korea. Ang pagkakaibigang ito ay pinatatag ng pagdideploy ng Philippine Expeditionary Force sa Korea noong Korean War noong 1950s. Inaasahang magbibigay biyaya sina Pangulong Marcos at Yuon sa Philippines-Korea Business Forum sa Lunes ng hapon. Ipinahayag ni Speaker Martin Romualdez na tanggalin ng Estado ang pangako ng Kongreso ng Pilipinas na suportahan ang mga estratehikong inisyatibo na naglalayong palakasin ang ugnayan sa South Korea. Ang Kongreso ay lubos na natutuon sa pag-aalaga at pagpapalawak ng aming dynamic at multifaceted na relasyon sa South Korea. Ang partnership na ito ay mahalaga sa pagkamit ng shared prosperity at mutual growth, sabi ni Romualdez. Itinampok ni Romualdez ang kahalagaan ng pagbisita ni Pangulong Yuon sa pagtatakda nito ng entablado para sa mas malapit pang pakikipagsusyo, partikular na sa mga larangang tulad ng defense modernization, economic collaboration at cultural exchange. Ang pagtaas ng aming mga relasyon sa isang estratehikong pakikipagsusyo ay hudyat ng aming ibinahaging pangako na mag-navigate sa lalong komplikadong pandaigdigang tanawin ng magkasama, sabi niya. Nabanggit din niya na ang South Korea ay naging isang pangunihing kasusyo sa pagtatanggol at seguridad. Ang South Korea ay isang pinagkakatiwalaang kasusyo sa pagtatanggol at ang kanilang suporta sa modernisasyon ng isang militar at ng Philippine Coast Guard ay napakahalaga sa pagpapalakas ng ating pambansang seguridad at integridad ng teritoryo, sabi ni Romualdez. Lumago rin ang kooperasyong pang-ekonomiya ayon kay Romualdez, partikular na sa katutapos lamang na mga kinakailangan sa loob ng bansa para sa bilateral free trade agreement. Inaasahang mas mapapalakas pa ng kasunduan ang palitan ng kalakalan at ekonomiya ang dalawang bansa. Ang South Korea ay nanatiling isang pangunahing kasusyo sa kalakalan at sa EFTA. Inaasahan namin ang mga malalaking pagkakataon upang mapalawak ang aming mga relasyon sa kalakalan at dagdagan ng mga palitan ng ekonomiya para sa kapakinabangan ng dalawang bansa. Dagdag niya. Inilala rin ni Romualdez ang kahandaang South Korea na suportahan ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas na binanggit ang isang visibility ng mga potensyal na lugar ng kooperasyon. Ang mga kontribusyon ng Timog Korea sa ating mga prioridad sa pag-unlad sa pamagitan ng Economic Development Cooperation Fund ay naging napakahalaga at inaasahan natin ang patuloy na kooperasyon sa mga larangan tulad ng enerhiya at infrastruktura, sabi niya. Alas 9:09 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Tool Kasado Patroller, standby report. Siyempre, talagang kinakailangan pumisto kayo sa malakas na signal ninyo para kayo ma-pick up sa inyong komunikasyon ng ating PA. At siyempre, ang nakakasama po natin dito sa ating technical site ay si Ate Del Santos bilang production assistant at si Ate Rosemary Paderon Lawson. At syempre, binabati po natin ng magandang morning si Kuyang Role Garcia. Siya po ay nakaantabay at nakikinig sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre, Kuyang Role, kamusta ka na dyan? At sampu ng iyong mga mahal sa buhay.
Umuulan pa ba diyan sa inyong area? Sana hindi na. Alright, mga kababayan, magandang umaga po sa mga taga KPP, Divine Healing Power, dyan sa area po ng Calabarzon. Yan, kaya siyempre sila pong lahat ay talagang nakaantabay po ngayon sa ating palatuntunan. Kaya good luck po sa inyong panunood. Okay, tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating kasado patroller mula sa National Capital Region, mula kay Kuyang Joseph Elias Buntogon. Kuyang Joseph, standby report. Kasado Patrol Report. At syempre may pag-uulat ang ating kasado patroller mula po dyan sa area at lugar ng Metro Manila, si Kuyang Joseph Elias Buntogon. Alright, Kuyang Joseph, good morning! Good morning po, Kuya Arnold, at sa ating station manager na si Kuya Alan Gordillos at sa ating mga tagapakinig. Ito po ang aking balita. Formal na naghain ng Certificate of Candidacy o COC si dating Antique Representative Paulo Everardo Javier na lalahok bilang gobernador para sa lokal at pambansang halalan 2025. Na nasabing dating kongresista na si Javier ay nanumpa kamakailan bilang miyembro sa ilalim ng Aksyon Demokratiko na pinangunahan ni President at dating Manila City Mayor na si Francisco Esco Moreno Dimaguso. Samantala, ang grupong Aksyon Demokratiko ay kaalyado ng Nationalist People's Coalition o NPC sa pamumuno ni re-electionist Antique Representative Antonio Agapito Bautista Ligarda Jr. Siya ay nakababatang kapatid ng senadora at ating Antique Congresswoman Loren Ligarda. Ayon sa ulat, si Javier ay tumakbo rin noon bilang gobernador ng probinsya subalit hindi pinalad at tatalo laban sa kasalukuyang gobernador na si Rodora Dodod Gatiao. Nais ni Javier na bumalik sa Dirty Politics Arena sa kanyang nagsasakupan na Lone District sa lalawigan ng Antique na naglingkod siya dati bilang kinatawan mula 2010 hanggang 2019. Dahil isa sa mga layunin Javier nang siya ay nag-file ng sertipiko ng kandidato sa Komisyon ng Eleksyon o COMELEC para tuloy-tuloy matulungan na magkaroon ng hanapbuhay at nakamit ang mga pangarap ng mga taga-Antique at para sa samayanang Pilipino na mayroong progresibo at umunlad ang bansa. Mula dito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Buntogon, kasado patrol number 49 na nag-uulat sa gabay at patnubay ng CBS RMM News, radyo na TV5. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating kasado patrol 49 mula dyan sa National Capital Region. Kuyang Joseph Elias Buntogon. Thank you, Kuyang Joseph. Alright mga kababayan, ang oras ay ganap na alas 9:14 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Isunod po natin ang pag-uulat ni Kasado Patrol 22 mula dyan sa lungsod ng Pasig. Patrol Report. Alright, nariyan si Kuyang Arman Patulot, si Gupit. Alright, Kuyang Arman, good morning. Good morning, magandang umaga, Kuya Arnold. Nandito ako sa lungsod ng Pasig, paalis pa lang ako pero kasi kahapon, cover nga ako ng mga grade ko dyan na nagpapile na ng COC. Ngayon, nakikita ko, napakadaming tao ang dumating dito sa St. Gerald. St. Gerald Foundation, napakang grabe. Check, masyuro, mga 2,000 yung dumating na tao. Sikat. Nakalakas talaga.
Kaya ako naniniwala, baka lumusot ito si Jason Special, kumatalo na si Puto kung tatawa. Nakikita ko talaga sa dami ng tao. Kaya nga palis pa lang ako kasi last minute na lang kasi naman ako sa lalagay na Rizal, dyan naman ako magko-cover. Okay, oo. Talagang ngayon na ang last day na ngayon ng kanilang pagsasubmit ng COC. Oo, kaya. Kaya talagang aabutin ng iba dyan talaga ng gabi pa. Sinasabi naman ng ating kumilik hanggang kahit hanggang alas 5 basta inabot doon sa loob ng compound ng ikangay ng Manila Hotel ay okay pa raw. Yeah, yun ang ayon sa kanilang direktiba. Alright, Kuyang Arman? Kaya ako mag-ikot pa lang ako sa lalagay na Rizal para makakuha tayo ng mga balita, mga issue, ano talaga nangyayari. Sitwasyon. Ayaw nga kanila kung sino mga nag-file na sa kanila. Lalo na sa Taytay na para malaman natin kung talagang sino ang mga tunay na mga kasigat na bagay ng tatang. Ano sa Taytay? Anong balita dyan sa Taytay kaya? Nagkala ng kandidacy. Kung kaya, katulad ni Alan de Leon, saka si Doris Capula, yung ba yung dalawa? Hindi Basta i-monitor mo, Kuyang Arman, para alam natin ang kanilang mga kalalagayan sa panahong ito at sabi nga'y para makarating na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. Alright, Kuyang Arman? Tingnan niya ito, gusto ko din malaman kung sino rin ang kalaban kasi walang lumulutan na kalaban itong si Mayor Nieto ng Kaitan. Kaya pasama talaga babalita ako yung lako siya kasado patulga dito ang mga patulog nag-uulan sa gabi ng Tubay. RMM News, Radyo na TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 22, si Kuyang Arman Patulot. Thank you, Kuyang Arman. Samantala ang oras ay ganap na alas 9:18 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay sa paghatid at pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay ang official endorser ay si Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotic. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan ng issue ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson. Ganap na 10:30 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali. Anyway, may pagbabalita ang ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area ng Calabarzon. Okay, Kuyang Lando, standby report. Kasado Patrol report. Alright mga kababayan, ito po ay may kinalaman. 7 patay, 100 sugatan sa bangga ng bus at kotse sa Laguna. Ang buong detalye ay magmumula kay Kuyang Lando Luto, ang ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando, good morning. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. At maraming salamat din sa ating taga-subaybay ng KBS RMM News, Radyo na TV pa. At medyo, Kuya Arnold, medyo malungkot itong aking iulat ngayong araw na ito, Kuya Arnold. Dahil 7 ang patay, 100 ang sugatan sa banggaan ng bus at kotse dyan sa Laguna. 7 ang kumpirmadong patay. Ang sugatin sa banggaan sa isang tourist bus at ang kotse sa sigsag na bahagi ng Mayhay Lokban Road sa Barangay Bakia, Mayayay, Laguna ng araw ng linggo ito ng hapon, Arnold. Rumisponde ang rescue teams mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Laguna at Quezon Province para masakip ang mga biktima na karamihan ay naipit sa loob ng bus. Nangyari ang aksidente, Kuya Arnold, bandang alas 3 ng hapon
Pero inabot na ng gabi bago nasagip ang lahat ng mga biktima. Isa sa unang tumaklulo ang mga nagtitinda ng lansunis sa gilid ng naturang kalsada. Ito ang sabi ng isa sa mga nakasaksi. Pinili po namin ito. Unahin ang mga bata na nailabas sa maliit na bintana. Doon sa kabila, may mga tumigil na rin para humingi ng tulong. Tumawag na po kami ng 911. Ito ang sinabi na ni CG Christian na isa sa sumaklulo na nagbibinta ng lansunis dyan sa bahagi ng Nagcarlan, Laguna. At dagdag pa nito, itinakbo ang mga biktima sa Mahayay District Hospital, Nagcarlan, Laguna Hospital at Laguna Medical Center sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Apat on the spot. Dito na on the spot, Kuya Arnold. Kabilang ang isang babae na naputo lang pa at tumilapon sa bangin. Tatlo naman ang ginawian ng buhay sa ospital, Kuya Arnold. Sa tala ng Mahayay Municipal Police Station, 96 Kuya Arnold ang sugatan sa sakay ng bus, habang apat naman ang 6 na sakay ng kotse ang sugatan. Ayon sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Mahayay Police, sa initial na investigasyon, galing umano ni Kamay Nisos na isang pilgrimage site sa Lokban, Quezon, ang mga biktima lula ng tourist bus na RR Transportation at pawi na sa Bacor dito sa Cavite, Arnold, ang nasabing bus. Ayon sa driver ng bus na si Nilson Bulanos, nagulat na lamang siya nang habang pababa sa pakurbadang daan ay nakasulubong niya ang kotse or split second lang po ang nakabig o sa ng pakanan ng mental block. At sinabi ko doon na pinatagilid kaysa mahulog kami sa malalim na bangin. Ito ang sinabi ng driver ko, Arnold. Hinit pa nito, hindi mabilis ang kanyang takbo. Head-on collision ang nangyari sa bus sa at kotse. Kapawasak ang harapan ko, Arnold, tumagalit pa ang kotse sa gitna ng kalsada habang bumalagbag naman ang bus sa kalsada. Nakakalungkot ito, Kuya Arnold, ayon sa Mahayay Police pa ng kanilang investigasyon. Tinitingnan nila ang posibilidad na nagkaroon ng human error sa aksidente. Kawawa naman ang mga nasaktan, lalo na yung mga namatay. Yes, tama ka, Kuya Rod. Ito nga, sinisilip ay ang posibilidad na mabilis ang takbo ng bus. Itong ating bus medyo kumain ng linya at inalam pa namin kung magkaroon ng mechanical human error sa part ng bus. In fact, unito na masasabi natin medyo mabilis dahil unang-una sumabit siya sa puno, saka yung injured, yung dumagan o sa bawat sasakyan ay ito ang sinabi ni Major Jordan Aguilar, ang hipi ng Mahayay Municipal Police Station. Sinabi pa ni Aguilar na hindi talaga ruta ng bus ang ng Mahayay Lokban Road, kaya nagtataka sila kung bakit doon dumaan ang tourist bus. Sa pag-stay natin bilang chief of police, siya pa lang po ang bus na dumaan dyan sa lugar na yon. Kaya meron naman po alternate route kung saan dumadaan ang mga bus papuntang Quezon Province. Ito ang mahigpit na inibisigahan ngayon sa kasalukuyan, Arnold, ang naturang malaking na aksidente. Mula pa rin dito sa area ng Cavite, ako si Kasado Patrol Unit 25, Double L, Kuya Lando Luto, nagulat para sa kape, patubay ng KBSRMM News, radyo na, Jerry ba? Kuya Lando, meron ako breaking news. Okay, ngoy. At tungkol ito sa pagkatalaga bilang DILG Secretary ng dating gobernador dito sa Cavite na si John Beck Remulla. Kuya Arnold, tawagan nyo na lang po ako. Okay, babalikan kita maya-maya. Okay, Kuya. Maraming salamat sa pag-uulat ni Kasado Patrol 25. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Samantala, ang oras ay ganap na alas 9:25 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps.
Alright, good morning sa lahat ng ating mga nakasubaybay at nakikinig, nanonood sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre, good morning po Kuya Arnold at Kuya Alan Bordeos at sa mga tagapagsubaybay po na at keep up a good work and God bless you all po. Thank you Kuyang Joseph Elias Buntugon ng ating Kasado Patrol 49 yan sa NCR. At syempre, pagpalang umaga rin po sa lahat ng mga kasado from Roma Canino di Tablan. Maraming salamat at good morning sa inyong lahat dyan sa bakery. Diyan kina Kuyang Joseph di Tablan, dyan sa lugar ng bakery sa Sitio Burol. Yan. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. DOH, hahabulin si Dalia Pastor sa ibang bansa. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Department of Justice nitong Lunes na makikipagtulungan sila sa mga foreign counterparts para habulin si Dalia Pastor, ang asawa at suspek sa pagpatay sa napatay na race car driver na si Ferdinand Enzo Pastor. Sa isang payag, sinabi ni Justice Secretary Sus Crispin Remulla na hindi kukunin ng gobyerno ang mga ulat na tumakas na si Pastor sa bansa patungong Indonesia o Malaysia na nakaupo hindi na nanatiling idil o positive ang wheels of justice ngayong naipasa na ang mataas na hukuman na ang hatol nito. Sasampahan ng DOJ ang ating mga partners agency sa pagtugi sa mastermind ng pagpatay kay Enzo Pastor, sabi ni Remulla. Nakikipagtulungan din kami sa aming mga international counterparts para sa masubaybayan at ma-extradite si Dalia sa lalong madaling panahon. 10 taon na ang lumipas at ito ang panahon para patunayan na gagawin ng kasulukuyang administrasyon ang lahat para matapos ang trabaho. Kahit anong mangyari, nauna nang ibinalik ng Supreme Court ang arrest warrant at all departure order laban kay Dalia. Bilang kasabwat sa pagpatay sa kanyang asawa, lumabas sa record na noong 2014 nagmamaniho ng truck si Enzo papuntang Clark, Pampanga kasama ang kanyang mekaniko na si Paulo Salazar. Matapos suminto ang truck sa panulukan ng Visayas Avenue at Congressional Avenue, isang lalaki ang lumapit sa driver's side ng truck at binaril si Enzo na kinasawi nito. Prosecution, si Police Officer 2 Edgar Angel bilang gunman at sina Domingo de Guzman III at Dalia ang mastermind. Sa pagpatay, arestado sina Angel at de Guzman. Pumunta naman si Dalia sa CA para questionin ang mga akusasyon laban sa kanya. Pabor ang CA kay Dalia at ibinasura ang kasong parricide dahil sa kawalan ng probable cause. Matapos mabigo si Angel na matukoy na siya ang mastermind ng balak na patayin ang kanyang asawa. Sa pagbaliktad ng desisyon ng CA, ipinasya ng Korte Suprema na ang isang paghahanap ng probable cause ay nangangailangan lamang na katibayan na nagpapakita na mas malamang kaysa hindi isang krimen na ginawa ng mga suspek. Ayon pa rin sa Korte Suprema, may sapat na ebidensya na nagpapakilala kay Dalia na kasabwat at ang partisipasyon nito sa pagpatay kay Enzo. Alas 9:30 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. For official endorser, Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics. Anyway, nagbabalik po ang ating Kasado Patrol 25. Sa breaking news,
sa bagong appoint DILG Secretary John Vic Remulla ng Cavite kapalit na outgoing DILG Secretary Benhur Abalos. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando, sige, iputok mo muna yan. Yes, maraming salamat Kuya Noel sa aking pagbabalik ulat. Ito nga, umatras na sa kanyang kandidatura bilang gobernador ng lalawigan ng Cavite, si Governor John Vic Remulla dahil sa pagka-appoint sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos bilang Department of Interior and Local Government DLG Secretary, Kuya Noel. Oo, ika nga ano na, siya na yung malalagay sa DILG. Hindi na siya tutuloy sa pagtakbo bilang congressman. Governor. Bilang gobernador. Okay. Sorry. Huling termino na sana ni Governor John Vic bilang gobernador dito sa lalawigan ng Cavite. Pagkamat inapoy siya bilang DILG Secretary ng Pangulong Bongbong Marcos at ito nga ay nagkaroon ng rigodon dito sa lalawigan ng Cavite. Oo. Ay ito nga sa kanyang pag-atras sa midterm 2025 election at pagkatalaga ng appointment sa kay DLG Secretary bilang kapalit ni outgoing DLG Secretary Benhur Abalos dahilan din sa kanyang pagkandidato bilang senador, Kuya Arnold. Ito, ayon sa kanyang kapatid na si Department of Justice DOJ Secretary Boyeng Remulla, nakatakdang manumpa ngayong araw, Oktubre 8, si John Vic Remulla bilang bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government Secretary, kapalit ni outgoing Secretary Benhur Abalos, nakakandidato bilang senador naman. Kaya naman, dahil sa pagbawi na ito ni Governor John Vic Remulla sa kanyang kandidatura, nagkaroon ng substitution, Kuya Arnold. Oo. At ang ipinalit ni Governor John Vic para sa pagtakbo bilang gobernador ng Cavite sa darating na election 2025 ay si Abing Remulla. Tikot, Abing Remulla. Ito, anak ni DOJ Secretary Boyeng Remulla, Kuya Arnold. Si Abing Remulla ay kasalukuyang board member ng ikapitong distrito dito sa lalawigan ng Cavite. Ang makakatambal naman ni Abing, Kuya Arnold, ang anak ni Senador Bong Revilla na si Ram Revilla. Ito, Kuya Arnold. Oo. Talagang tandem talaga. Tandem. Bilang vice-gobernador, si Ram Revilla, Kuya Arnold, ay kasalukuyan rin board member ng lungsod ng Bacoor dito rin sa Cavite. Samantala, manunumpa rin ngayon araw na ito ang bagong gobernador ng lalawigan, si Vice Governor Atina Tolentino. Ito yung Vice Governor, Kuya, na ipinalit bilang gobernador ngayon dito sa lalawigan ng Cavite, na nag-withdraw na rin ng kanyang kandidatura bilang Vice Governor at tatakbo siya bilang gobernador naman, Kuya Arnold. Medyo medyo magandang laban to. At hindi pa natin pinapangalanan o hindi ko pala alam kung sino ang makakabangga ng mga Remulla at ng Remulla at ng Revilla. Parehong letter R, ha? Oh. Ito yung mga bigati ng politiko dito sa Cavite na nagtandim na, ang Remulla at ang Revilla. Parehong R, ha? Oo. Mula pa rin dito sa area ng Cavite, Region 4. Ako si Kasado Patrol Unit 25, Double L, Kuya Lando Luto. Nag-ulat para sa Gabay Patubay ng KBSRM News. Radyo na Yaryo pa. Balik mo na sa Econol. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando. Oo, dating magkalaban, magkatandem. Kaya talaga pag pinagsama ang parihong R, ay talagang sabi nga reverse. Kaya talagang ganyan ang buhay.
Sabi nga, yan naman ang talaga maganda. Kailangan nagkakasundo at nagkakaisa. Sana hindi yung katulad ng salimpusa, ha? Katulad sa eskwelahan yung mga bata sa elementarya. Pag sinabing salimpusa, ay pansamantala lang. Yan, sana sa lahat po ng ating buong kapuluan, lalo na po ngayon na po yung huling araw ng pagsasubmit ng Certificate of Candidacy sa midterm election sa 2025, ho? Ay talagang sabi nga ay good luck po sa inyong lahat. Talagang sabi nga ay kinakailangan po talagang bigyang daan ang inyong mga parihong mga kagustuhan at kahilingan sa inyong mga ikangay tahakin sa buhay. Alas 9:36 ng umaga. Ito ay atid ng Diaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, PS Army at South Korea President pinarangalan ang mga veterano sa Korean War. Round 1. Ready, go! Nakisa ang Philippine Army nitong linggo sa pagbisita ni South Korean President Yoon Suk Yeol sa pagbibigay parangal sa mga veterano ng Korean War. Sa isang payag Lunes, sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dema na si Army Chief Lieutenant General Roy M. Galido ang nag-host ng South Korean leader na dumating sa bansa noong linggo. Pinarangalan naman ni Yoon ang mga veteranong Pilipino sa South Korea sa isang wreath laying ceremony sa Korean War Memorial Pylon sa loob ng libingan ng mga bayani Fort Bonifacio, Taguig City. Dagdag pa niya, nagbigay ng ceremonial honors ang PA Security and Escort Battalion sa seremonya ng pagtula ng wreath. Ang nasabing okasyon ay nagbigay pugay sa kagitingan at sakripisyo ng mga miyembro ng Philippine Expeditionary Force sa Korea na matapang na lumaban sa tabi-tabi ng mga sundalong South Korea at ipinagtanggol ang kanilang mga istasyon laban sa pinagsanib na persa ng North Korea sa Chinese People's Volunteer Army noong Korean War, sabi ni Demaala. Ipinakita rin niya sa seremonya na kinilala ng pamunuan ng Philippine Army ang malalim na kahalagaan ng paggunita sa mga sakripisyo ng mga veterano na nagpakita ng katatagan, katapangan at hindi natitinag na diwa. Nasa bansa si Yoon para makipagkita kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. upang talakayin ang mga paraan upang mapahusay ang bilateral na relasyon ng Maynila at Seoul. Ngayong taon ay ika-75 anibersaryo ng diplomatic ties sa pagitan ng South Korea at Pilipinas. Alas 9:39 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, Diaryo pa! COMELEC inaasahan ang pagdagsa ng mga kandidato sa huling 2 araw ng pag-file ng COC. Round 1. Ready, go! Inaasahan ng Komisyon ng Eleksyon ang pagdagsa ng mga kandidato sa huling araw. Ngayong araw ng filing period, ngayong Martes, ang filing at Certificate of Candidacy at Certificate na Nomination Certificate of Acceptance ay tatanggap kahit pasado alas 5 ng hapon ang final office hour basta't nasa binyo na sila. Yung natitirang medyo madami pa rin yan, kaya naman ina-anticipate pa din natin kung pagdagsa nila sa 2 araw natitira sa filing ng COC, sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia sa isang press briefing noong Sunday. Samantala, 8 senador Wanabes ang nagain ng kanilang COCs noong linggo na umabot sa 58 ang kabuang bilang ng senatorial aspirants mula nang magsimula ang filing period noong October 1st. Kabilang sa 8 naghain ng kanilang COC ay sina Administration Bets
CIS Representative Erwin Tulfo at re-electionist Senador Pia Cayetano at singer-lawyer Jimmy Bundok ang PDP laban. Dumating si Cayetano sa The Manila Hotel Tent City sakay ng bisikleta para i-highlight ang kanyang heightened and environment advocation kasama ang isa pang mga cyclist supporters. Gayon din, 4 na grupo ng party list ang naghain ng kanilang kankan na nagdala sa 87 ng kabuuang bilang ng organisasyon na may isang upuan sa Kongreso. Alas 9:41 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa at ang buong persa ng balitang kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Itinaas ang pagmamatyag BS Armadong Grupo na una na sa deadline ng pag-file ng COC. Round 1. Ready, go! Sa pagpasok pa lang ng filing of Certificate of Candidacy sa huling ngayong araw na ito ay inutusan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel ang mga unit ng pulisya sa buong bansa na paigtingin ang mga security operations lalo na sa mga lugar na madaling kapitan ng karahasan na may kaugnayan sa halalan. Ipinag-utos ni Marbel ang pagpapaigting ng police visibility, pagtatag ng strategic checkpoint at enhanced intelligence monitoring. Naglalagay kami ng dagdag na pansin sa mga rehiyon at nakatira ng pinaigting na aktibidad mula sa mga armadong grupo at mga elemento ng kriminal. Hindi namin papayagan ang anumang mga banta na sirain ang demokratikong proseso. Ang aming pangunahing layunin ay upang maiwasan ang anumang anyo ng karahasan o pananakot, sabi niya sa isang pahayag noong linggo. Tiniyak ni Marbel na nakahanda ng lahat ng kinakailangang pag-iingat kung saan naka-high alert ang mga police units sa buong bansa at handang tumugon ng mabilis. Inikayat niya ang publiko na agad na i-report sa mga autoridad ang mga kahinahinalang aktibidad. Magtulungan tayong lahat para matiyak ang kapayapaan at maayos ang proseso ng halalan. Ang tagumpay ng mga halalang ito ay nakasalalay hindi lamang sa pulisya kundi sa kooperasyon ng bawat mamamayan Pilipino, dagdag niya. Ang paghahay ng COC at Certificate of Commission, Certificate of Acceptance of Nomination ay hanggang ngayong araw na ito, October 8. Nagbabala si Marbel na magpapataw na matinding parusa sa mga pulis na matatagpuan na nakikibahagi sa mga aktibidad sa politika. Ang PNP ay nananatiling isang institusyong walang partido, aniya. Ang ating integridad ay hindi mapagkakasunduan at dapat nating itaguyod ang patakaran ng batas sa lahat ng oras. Alas 9:44 ng umaga, ito hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala nagngarap ng PNP number 2 post na epektibo sa October 9. Round 1. Ready, go! Si Major General Jose Melencio Martatis Jr. ang ikalawang top official ng Philippine National Police. Effective October 9, ang hepe ng National Capital Region Police Office, NCRPO, ang papalit sa pisto na nabakante ni Lieutenant General Emmanuel Peralta na nagretiro sa serbisyo noong Agosto. Ayon sa anunsyo nitong linggo, ipagpalagay na ng posisyon ng NCRPO Director ay si Major General Sidney Hernia, hepe ng Directorate for Personnel and Records Management. Ang posisyon ni Hernia ay ibibigay kay Brigadier General Benamin Simbrano, ang acting director ng PNP Forensics Group, na ipapasa kay Brigadier General Constantino Chinayog. Noong
Noong Biyernes, hinirang din ni PNP Chief General Francisco Marbel si Major General Edgar Alan Okubo bilang hepe ng PNP Directorial Staff kasunod ng pagre-retiro ni General John Arnaldo. Alas 9:46 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Samantala, 4.2 milyong endangered giants clams nasamsam sa bayan ng Iloilo. Nakumpiska ng mga otoridad na mga 4.2 milyong pisong fossilized giant clam shells na kilala sa lokal bilang taklubo mula sa isang namimili sa Carles, Iloilo. Ayon pa rin kay Regional Maritime Unit 6 Chief Colonel Ervin Glenn Rubido sa isang panayam. Lunes, naganap ang operasyon sa Barangay Lantangan, Girantes Island noong October 5 matapos makatanggap ng impormasyon ang pulisya tungkol sa isang tiyak na individual na nakikibahagi sa pagtitipon ng mga giant clam shells. Ang suspek na kinilalang si Evelyn Robles, 63 taon, may asawa, ay matagal na umanong nasa negosyo ng pagkolekta ng mga higanting shell ng clam. Binili ng suspek ang mga higanting clam sa Fisher Fork sa halagang 50 pesos per kilo. Kinolekta niya ito hanggang sa makaipon sila ng hanggang 1 tonelada at nabenta sa 1.5 milyong pisong per taon, sabi ni Probido. Nasamsam ang 70 sako ng giant clam shell na may timbang na mga 2,800 kilogram sa lansan sa likod ng kanyang sari-sari store at makikita sa plain view mula sa kalsada. Hindi siya nagpakita ng permit o anumang dokumento mula sa mga lokal na otoridad na nagpapahintulot sa kanya na mangolekta o magtataglay ng uri ng species. Ayon kay Probido, base sa kanilang nakalap na impormasyon, may buyer ang suspect na taga Palawan at may sasakyang pandagat na kumukuha ng mga higanting clams mula kay Carles. Ang higanting clam ay nakalista sa ilalim ng Appendix 2 ng Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Flora and Fauna, dagdag niya. Ang CITES ay isang international na kasunduan sa mga pamahalaan na tiniyak na ang international alakalan sa mga specimen ng mga ligaw na hayop at halaman ay hindi nagbabanta sa kaligtasan ng mga species. Ayon sa website nito, CITES Original, nagbabala rin si Probido sa iba pang mga taong mahilig sa illegal na aktibidad na ito. Patuloy na ipinatutupad ng PNP Maritime Group ang lahat ng batas sa dagat at kapaligiran upang mapanatili ang ating iyamang dagat at papangalagaan ng ating mga komunidad sa baybayin, sabi niya. Ang suspek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 102 ng Republic Act 10654 o Philippines Fisheries Code of 1998. Yan ang mga kabuwang balita mula sa buluwagan ng ating balitaan. At syempre, sa lahat po ng ating mga nakasubaybay at nakikinig sa araw na ito, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service RMM News TV. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa responsabling mamamayan. Kaya siyempre sa lahat po ng ating mga nakasama sa ating technical site, kay si Ate Del Santos at si Ate Rosemary Paderon Lauson. At siyempre sa ating mga nakapiling na ating mga kasado patroller, siyempre sa pangunguna po ni Kuyang Joseph Elias Buntugon, ni Kuyang Erman Patulot at ni Kuyang Landuluto.
Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kolumnista at writers sa iba't ibang dako ng kapuluan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at paggabay sa ating palatuntunan. At mulit-muli, at sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at siyempre ako naman po yung inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy, ay nagpupugay at nagpapasalamat sa inyo. At muling magbabalik sa araw ng bukas, ganap na 8 ng umaga hanggang 10 upang maghatid ng mga mahalagang mga balitaan at mga impormasyon na siyang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sumainyo ang kapayapaan at pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.